Dumating si Tanggol sa isang warehouse kung saan nakilala nila ang kanilang magiging katransaksyon. Pinakilala ng contact ang kanyang apo. Si Veronica, isang matapang at misteryosang babae na tila may mabigat ding papel sa organisasyon. Lumayo si Tanggol at tinawag ang kanyang grupo. Mahigpit niyang bilin, "Kailangan nating makuha ang mga droga. Hindi na pwedeng kumalat pa ito sa Maynila o kahit saan sa Pilipinas." Matindi ang determinasyon sa kanyang tono at ramdam ng lahat ang bigat ng misyon. Sa isang maikling usapan, sinabi ni Tanggol kay Veronica na mukhang mabigat at maraming kontrabando ang dala ng grupo nila. Napansin niya ang selyadong mga crate na halatang sensitibo ang laman. Tumugon si Veronica, walang kahit anong pagtatago. "Ito ang pinakamalaking transaksyon na hawak namin. Kailangan itong ma-deliver ng buo at walang sablay." Anya habang nakatitig ng direktala, inabisuhan ni Divina ang kanyang grupo. Pinaghandaan na ang waiting team na nakaabang sa perimeter. Antayin lang ang signal ni Tanggol. Kapag nagbigay siya ng go signal, sugod agad. Mariin niyang utos. Bago pa magsimula ang aktwal na transaksyon, dumating ang mga tauhan ng NAD Corp. Halatang may nagtip sa kanila. Agad ito napansin ni Tanggol at tahimik niyang nasabihan ang kanyang grupo. Nagkatensehan sa paligid at unti-unting lumalakas ang kaba. Galit na galit si Ramon nang malaman ang raid. Agad siyang sumugod kay Mayor Roberto at tinanong kung siya ang nagtip. "Alam kong ikaw ang nagtaksil," sigaw ni Ramon. Nagkasuntukan sina Ramon at Mayor Roberto. Bumagsak ang mga silya at mesa. Hindi na nila pinigilan ang galit. Napalitan ng puro suntok at sigawan ang dating maingat na usapan. Hindi tumigil ang gulo sa suntukan, nauwi ito sa barilan. Naglabasan ng baril ang bawat kampo. Humarap si Mayor Roberto kay Ramon at sinabi, "Matagal na kayong dapat nawala sa eksena." Dumating si Miguelito, tinutukan si Tanggol at sinabing, "Ibaba mo ang baril mo." Ngunit walang takot si Tanggol. "Subukan mong iputok. Tingnan natin kung sino ang unang babagsak." Nanginig ang tensyon. Isang maling galaw, puputok ang giyera. Wala nang nakapigil sa tensyon. Sa isang iglap, pumutok ang unang putok at kasunod nito, nagsimula na ang matinding barilan. Magkabila ang kampo, parehong armado, parehong handang mamatay sa paninindig. Sa gitna ng tensyon, panlilinlang at pagtataksil, lalo lamang lumalalim ang kaguluhan sa mundo ni Tanggol, Ramon at ng iba pang mga kampo. Ang simpleng transaksyon na sana'y tahimik na maisasagawa ay nauwi sa madugong paghaharap. Hindi lang ng mga sindikato, kundi pati ng mga taong minsang pinagkatiwalaan. Sa muling pagkikita ng mga magkakakampi at magkakaaway, lalong lumilinaw na walang ligtas sa gitna ng digmaang ito. Lahat ay pwedeng masangkot, masaktan o magbago. Ngayong nagbukas na ang mas malaking labanan, tanong ng lahat, sino ang mananatiling buo hanggang dulo? Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.